Hello, Mike. Hello, hello, hello. Check. Mic check. Mic check. Hello. Test, test, test. Hello, hello. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Gandang umaga sa atin lahat. Purihin natin ang Diyos. Sabi nga nawitin, Hallelujah, Jesus is alive. So tayo ngayon ay maghanda na at magsimula na tayo sa magitan ng pagbasa ng Isaiah 60. Magandang umaga po sa lahat at tayo po magbabasa sa Isaiah 60 verse 1 hanggang 7 po. The future glory of Israel. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. For behold, darkness shall cover the earth, and thick darkness the peoples. But the Lord will arise upon you, and his glory will be seen upon you. And nations shall come to your light, and kings to the brightness of your rising. Lift up your eyes all around and see, they all gather together, they come to you. Your sons shall come from afar, and your daughters shall be carried on the hip. Then you shall see and be radiant, your heart shall thrill and exult, because the abundance of the sea shall be turned to you. The wealth of the nations shall come to you. A multitude of camels shall cover you, the young camels of Midian and Ephah. All those from Sheba shall come. They shall bring gold and frankincense, and shall bring good news, the praises of the Lord. All the flocks of Kedar shall be gathered to you. The rams of Nebaioth shall minister to you. They shall come up with acceptance on my altar, and I will beautify my beautiful house. Thank you, Lord. Hallelujah, purihin ang Diyos. Sabi nasa, arise, shine, for the light has come, for the glory of the Lord is risen. Hallelujah, tayo yung mukha, tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Salamat po Diyos, hallelujah. Kayo ang dakilang Diyos, makapangyarihang Diyos, Diyos na maalam, Diyos na walang hihigit, Diyos noon, ngayon at magpakailanman, hallelujah. Diyos na hindi nagbabago, Diyos ng pag-ibig, hallelujah. Salamat po, O Diyos, hallelujah, salamat sa nakaraang paggunita, Panginoon, sa minsan na ginawa ng aming Panginoong Hesus na siya ay namatay dahil sa aming mga kasalanan, dahil sa sa pagtubos niya ng kasalanan ng pangkalahatan sa lahat ng tao, Panginoon. Hallelujah. Ngayon, Panginoon, hallelujah, patuloy namin ginugunita. Hallelujah, na ito ang araw na siya ay pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli. Hallelujah. Pero ginawa mo ito, Panginoon. Nangyari ito. Hallelujah. Minsan lang. Hallelujah. Hindi yung bawat Holy Week ay nangyayari sa inyo to. Hindi ikaw ay nung ikaw ay nabuhay, Panginoon. Hallelujah, na muli ay forever nang ikaw ay buhay. Hindi na nangyari yon, Panginoon. Salamat po, Lord. Hallelujah.
na Lord, salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ngayon ay sineselebrate namin na ikaw ay patuloy na buhay, Panginoon. Hallelujah. Yun ang aming sineselebrate sa linggong ito. Lord God, hallelujah. Salamat po na patuloy mong pakapuspusin ang bawat isa sa aming pagsamba at pagpupuri sa inyo. Patuloy niyo po kaming gamitin, patuloy niyo po kaming lukuban ng inyong banal na espiritu, Lord. Hallelujah. Ng inyong presensya, Lord. Hallelujah. Upang kami, Lord, salamat na kami ay haharap sa inyo sa araw na ito, Lord, sa umagang ito upang sumamba, magpuri at magpasalamat sa inyo, Panginoon. Salamat po sa aming mga kapatiran sa paligid, Panginoon. Hallelujah. Naway sa kanilang mga puso din, Panginoon, ay nag-celebrate din sila, Panginoon. Hallelujah. Maalala nila, Panginoon. Hallelujah. Na kung anong meron ngayon ang bawat nilalang ng Diyos ay dahil sa inyo, Panginoong Jesus. Salamat po, Lord. Hallelujah. Salamat po, Lord. Salamat, Lord, na patuloy nawa ang buong mundo, Panginoon, ay patuloy nagpapasalamat, nagpupuri at sumasamba sa inyo. Sa aming mga kapatiran sa Zoom, salamat, Lord. Hallelujah. Na nandun man sila sa kanilang mga tahanan, Panginoon, naway patuloy ang kanilang pagsik sa inyo, Panginoon. Hallelujah, sa magang ito. Purihin ka, O Diyos, sa inyo ang papuri at pagsamba, O God. Hallelujah. Wala kabing ibang tinungo rito, Lord. Hallelujah. Upang kayo ay aming makaniig at makatagpo at na maramdaman, Panginoon, na narito ka, Lord. Hallelujah. Sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. O salamat po, Banal na Espiritu. Give you glory, Lord, honor and praises. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo umawit. Hallelujah. Tuloy natin yung awitan ng Panginoon. Hallelujah. Awitin natin yung Arise, Shine. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Arise, Shine. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Rise, shine, for the light has come. Rise, shine. Arise, shine, for the light has come. For the glory of the Lord has risen. For the glory of the Lord has come. For the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for the light has come. Yes, Lord. Arise, shine, for the light has come. For the glory of the Lord has risen. For the glory of the Lord has come. For the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for the light has come. Arise, shine, for the light has come. For the glory of the Lord is risen. For the glory of the Lord has come. For the glory of the Lord is risen upon the Lord. Grace, the Lord, grace, the Lord,
Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. The fire goes before him and burns up all his enemies. The hills melt like wax at the presence of the Lord. At the presence of the Lord. The Lord. The Lord. The Lord. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. The heavens declare his righteousness. The people see his glory. For you, Lord, are exalted over all the earth. Over all the earth. The Lord. Hallelujah. The Lord. The Lord. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. The heavens declare his righteousness. The people see his glory. For you, Lord, are exalted over all the earth. Over all the earth. The Lord. The Lord. The Lord. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. Fire goes before him and singeth all his enemies. The hills melt like wax at the presence of the Lord. At the presence of the Lord. The Lord. Praise. Hallelujah. The Lord. Praise. The Lord. Praise. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. How lovely, oh, the beat of him, oh, brings good news, good news, announcing peace, so happiness, our God reigns, our God reigns. How lovely are the mountains are the feet of him who brings good news. Good news, announcing peace, proclaim so happiness. Our God reigns, our God reigns. I got ground. Hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon, hallelujah. We give you glory, Lord.
give you honor. Oh, purihin ka, Lord. Hallelujah. Tunay nga, O Lord. Hallelujah. Na natikain buhay, O Lord. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord. Hallelujah. Thank you for everything, oh God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. We natin yung I will celebrate the greatness of your love, Lord. I will celebrate the greatness of your love. I bless you, God. Yes, The Lord. wonders of Yes, your God. love. I worship you with a song of everlasting praise. I will celebrate. I will celebrate. I will celebrate the greatness of your love. I will celebrate, hallelujah. I will celebrate the greatness of your love, yes, Lord. I will bless you for the wonders of your love. I worship you with a song of everlasting praise. I will celebrate. I will celebrate. I will celebrate the greatness of your love. I will celebrate. I will celebrate. I will celebrate the greatness of your love. I will celebrate. I will celebrate. I will celebrate the greatness of your love. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Splendor of the King. Clothed in majesty. All the earth rejoice. All the earth rejoice. He wraps himself in love. And darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with it. Is our God. And all the singing. How great is our God. The splendor of the King, hallelujah. The splendor of the King. Clothed in majesty. All the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Is our God, and I can see how great, yes, Lord, is our God.
Hallelujah. And praise the age to existence. And time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. The Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion. How great is our God? Sing, how great is our God? And I sing, how great is our God? Oh, my heart sing, how great is our God. Yes, Lord, hallelujah. My heart sing, how great is our God. My heart sing, how great is our God. How great is our God. Sing, how great is our God. And all how great is our God. How great is our God. Sing, is our God. And all sing, how great is our God. My heart sing, how great is our God. My heart sing, how great is our God. My heart sing, how great is our God. Hallelujah. Praise you, Lord. How great is you, Lord. How great is our God. Hallelujah. Worship you, Father God. Worship you, Jesus. Hallelujah. Oh, thank you for everything, oh God.
Thank you, Ama naming Diyos. Hallelujah. Sa pag-send mo ng iyong bugtong ng anak na si Jesu Kristo, Lord. Hallelujah, para sa amin, O Lord. Upang kami ay matubos, O Lord, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Na upang hindi kami ang magdusa, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O Lord. Salamat, Panginoong Jesus, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para sa amin, O God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Kaya kami nandito, Panginoon. Patuloy, Lord, na kinikilala ka namin na kayo ang Panginoong naming Jesus. Hallelujah, hallelujah, na nagligtas sa amin. Hallelujah. Kayo ang tanging daan, O Lord. You are the way, the truth, and the life, O God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, O Lord. Thank you for everything, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God. Oh, thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Diyos. Thank you for everything, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. All the glory and praises, O Lord. Yes, to you, God. Hallelujah. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. This cup is the New Testament, my blood, which is shed for you. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled. Neither let you fear.
Purihin ng Diyos. Hallelujah. He's alive. Amen? Sabi nga ni Job, my Redeemer lives. Purihin ng Diyos. Glory, glory to God. So, ang ating focus, syempre, ang ating meditation for the day ay ang resurrection. At dito kinuha ko ang mensahe na ito sa uh, sa katuruan at compilation and outline ng ating kapatid at pastor at si Dr. David Jeremiah. Sabi ko nga sa inyo, isa to sa mga hinahangaan natin na mga preacher. At ngayon pala 80 na siya mahigit. Wow, 80. Ako, 60. So, meron pa akong dalawang 20 na taon, no? 20 taon na pwedeng maglingkod sa Panginoon. Baka sakali maging doctorate din ako doon. Lord willing.
So, ang pag-usapan natin ngayon ay yung kinuha natin na outline sa kanyang, asa na ba yun? Ang tawag doon ay 7 signs. 7 signs of the resurrection of God, of Jesus Christ. Sa Matthew 27, no? Tapos siyang ipako, kinuha siya nung kanyang follower na si Joseph at saka si Nicodemus. Although yung mga pelikula, minsan isa lang sinasabi. Pero dalawang mayamang tao na followers ni Jesus na sikreto kasi nga nahihiya sila na sumusunod sila kay Jesus. Si Nicodemus, teacher, nahihiya siya. Mayaman na teacher siya at professional na tagapangaral ng Torah. Alam mo yung Torah, it is the Bible that written by Moses, the 5 books of the Bible that was written by Moses. Ang tawag nila doon, Torah. Alam nyo, canon na yan. Ibig sabihin, accepted na yan. Standard, pumasok na yun sa standard ng pananampalataya ng mga Hudyo. Kaya yan, ano sa kanila yan? Sacred na yung writings na yan bago pa yung dumating si Jesus. Sacred na yan, yung Torah. At accepted na ng kanilang relihiyon at pananampalataya. No? So, alam nila yung, although, bakit nagkaganon? Ano? At alam din nila yung prophecy, prophets and psalms and proverbs. Kasama yan sa, ang tawag naman nila doon is Tanakh, yung Torah plus yung nalimutan ko yung Hebrew term doon na ang ibig sabihin ay prophets and psalms. No? And yung nasabi ko na sa inyo minsan yun eh. So, ano yun? Prophets at saka yung poetry. So, yung historical book, tatlong hatid. Historical book, that is the Torah. Tapos yung prophecy, that is yung Isaiah, Jeremiah, no? Lamentations, and so forth. 12 po yan, no? Nabasa niyo na ba yan? O nalaman niyo na ba? Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ecclesiastes. Tawag dito, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Nalimutan na eh. Nalimutan na. Nawala na naman sa utak ko. Isaiah, Jeremiah. Yun, 5 major prophets, tapos 12 minor prophets. So, ibig sabihin pala, 12 plus 5, it's about 17 prophecies. Book of the prophecies. Diyan, alam nila yan. At ang prophecies na yan, lagi nagsasabi tungkol sa coming Messiah. Kaya nga nung matupad yan, tsaka lang nila na-realize ng mga disciples, although ayaw pa rin tanggapin ng karamihan na guro ng mga Israelita o ng mga Hudyo. Pero ito si Joseph, itong businessman siguro to, at si Nicodemus, teacher. Partnership po. Ito po, pwede natin magkahuhaan ng wisdom. Marketplace and church place partnership. Kaya yung church na tagagawa sa lingkod ng Diyos sa iglesia, pag walang support, hindi makakagalaw. Kailangan may marketplace na support. Kaya yan dalawang picture ng ng ministry partnership, si Joseph and si Nicodemus, di ba? Kaya yung magre-retire ng pastor nyo, kaya susuportahan nyo na ako. Hello, mga supporters dyan. Financially and prayerfully. No, they were two very wealthy men, had claimed the body of Jesus and have buried his body in a tomb which no corpse has ever lain before. Fresh na libingan. Ibig sabihin, pwede palang madami ang isang hinukay o inuka na parang parang kuweba, gagawing kuweba, tapos madami ililibing. Pero to fresh, at mga may-ari nito ay mayaman, at ito ay wala pang nakakahiga, at sponsored ni Joseph. Sponsored. At sila ang humingi doon kay hari na Pilato na Herod. Sabi niya, kukunin po namin. Sige, kukunin namin. Kami na po maglilibing. So, tinakpan siya ng very expensive cloth. Hindi naman sinabi sa Bible ko expensive. Pero sabi cloth or linen. Mahal ata yung lino, di ba? Yung linen.
Ang tawag doon sa panahon ngayon, ang pangalan noon, ang tawag doon is shroud. Pag sinabing shroud, iyon yung cloth na inano ni Jesus. At wino-worship yan doon. Sa ano? Kasi merong marka ng mukha at dugo ni Jesus. Tingnan mo naman ng mga tao, di ba? Mapamahiin at mapaka ano. Ang gagawin ko doon, pag nakita ko yon sa personal, gugupit ako ng maliit, ibabawang ko sa gagawin ko anting-anting. Mapamahiin. So, on the third day of the, pero pagkatapos nun, yung pagkatapos nilang ilibing, ay sinabi ng mga kontrabida sa banga, sabi niya, Hari, baka lalo pang trouble ang mangyari pagka ninakaw ng mga disciples niya, si Jesus. At kunyari sasabihin, nabuhay. So, mas lalong gulo. Bahala kayo, pabantay nyo. Pag nagpabantay pala ang mga yan, hindi lang pala 2, 16 pala, isang pulutong. 16 na soldiers. At yung nakabantay na 2, yun yung nasa pintuan. At yung ginulong na bato na pintuan, ano pala yun? Nakaangat na merong sagko. Merong sagko para hindi gumulong. Aalisin lang yung sagko na yon para gumulong. At alam nyo ba, sabi kung ilan ang bigat nun para igulong ulit. Kasi nakaganon pala yan eh. Sa pag nakaganon, no? Pag nakaganon, ang ibig sabihin, mahirap iangat. Kasi meron siyang uka, may hedge siya na ganon, hedge. So hindi mo basta-basta yun maitulak at iangat. Grabe, di ba? Ni-imagine ko yun. I love this teaching. Pero nakita niyo naman, nung inaangat ng anghel, wala, dinaliri lang niya eh. Tapos tinumban niya na. Alis ka dyan. Di ba? Nung inakyat na. At sabi, pagbaba ng anghel, yumanig ang mundo. Imagine niyo lang, pag lumilindol, imagine niyo na lang, bumababa ang anghel sa tabi niyo. Yee. Kasi nung bumaba yung anghel, doon sa pinakita natin pelikula, 2 no? Baka si Michael tsaka si Gabriel. Tapos inupuan. Sabi sa scripture, inupuan niya. Inupuan niya yung bato. Sabi siguro, ano ka dyan? Takbuhan ngayon yung mga yung 16 na soldiers sa paligid. O bali 14 na sa paligid, takbuhan. Abay ka, yung lumindol ka lang, tapos biglang natumba yung humagis. Actually, sabi nila, hindi na daw nila makita yung bato. Ang alam niyo po kung ilan bato yun, ay ilan daw sukat noon, more or less, 1.5 to 2 tons. Tonelada. Alam niyo po kung ilang sukat ang isang tonelada? 907 kilos ang isang tonelada. 1,000 kilo, more or less or more. 907 kilograms. So, ilang sakong bigas? 900 na sakong bigas. Tigwa 100. Ay, 90. Ay, mali pala. 9 lang yun. Pag tigwa 100, 9 lang yun. Pero dahil 2, 18 yun. Sino makakabuhat nun na 18 na sakong bigas sa tigwa 100 kilos? Ha? Pero ginano lang. Parang inano lang yun no? So, ano mga sign? Number 1, na hindi nila madi-deny na si Jesus ay nabuhay na muli at wala sa libingan. Mas maganda nga kasi kaya lang iba yung tradition nun eh. Ang tradition nun kasi pinapasok sa bato yung inuka, ginawang libing. Kasi ngayon, ang libingan natin ngayon, tinatabunan, di ba? Mas maganda kung yung nakatabon. Tapos from nakatabon, ano sabi? 6 feet underground ba yung sabi ng pagpatay? 6 feet underground. Ha? Ay, wala. 6 feet underground. Buka lahat. Yung gumanon yung lupa, mas maganda siguro kung dramatic ganun. Kaso, sa tradition nila o sa kanilang kultura, sa kapanahunan nila, ang patay kasi pinapasok lang dun sa At saka talagang buo siya. Although meron siyang sugat dito, pero yung buto niya, hindi binali. Kasi sabi sa prophets, walang butong ipapabali sa kanya. At
natupad naman yun. Babaliin dahil yun ang kanilang ano din nila yun, tradisyon din nila yun, at saka ugali din nila yun para matiyak na patay, babaliin yung alulod. Grabe, no? Eh sabi niya, hindi na kailangan to, patay na to eh. Eh inunahan niya na, namatayin siya. Sabi niya, Lord, into thy hands, I commit my spirit. Patay. Kaya pag sabi, ay, patay na to, hindi na kailangan baliin yung alulod. Lulod pala, hindi alulod. Lulod. Pero nisip pa rin niya, baka mabuhay pa, tinarak pa niyang gano'n. Nung tinarak niya, sumaboy sa kanya, na born again siya. Sabi niya, tubig at dugo, lumabas sa kanya, sabi niya. Nagkaroon siya ng ibang, siguro, conviction. Sabi niya, tunay nga tong anak ng Diyos. Number 1 sign ng resurrection is the soldier. 16 soldiers na wala sa libingan. Di ba ang soldier, hanggat mamatay? Di ba ang soldier? Eh, nung nagyanig yung mundo no, ng ground sa paligid ng sepulchre nung tomb ni Jesus, nagtakbuhan. Eh, siguro humagis pa naman yung napakalaking bato, humagis, nagtakbuhan. Na-imagine ko lang. Kasi pag soldier, di naman basta-basta tatakbo yan. Kaya pagdating ng early witness o yung pupunta sa kanya para dumalaw, kinabukasan, dinalaw na kagad siya, and that is the Sabbath day, the Sabado, wala na siya. Umiiyak na si naku, walang laman yung tapos tumingin siya sa loob, walang laman, tumakbo siya, tumakbo. Pero yung isang kasama, umiiyak. Kaya sabi ng anghel, ba't ka umiiyak? Nawala, may nagnakaw sa... Naisip din niya, may nagnakaw sa patay. May nagnakaw sa Panginoon ko. Turo yung sa akin kung nasan siya. Tapos bigla nagsalita si Jesus. Maria. Maria ba? Tapos bigla siyang umakap. Sabi niya, huwag ka na muna umakap. Dalian mo, sabihin mo na. So nagtatakbo na siya papunta sa 12 disciples na nakatipon sa isang lugar na nakakulong. Nagbubulungan lang sila kasi iniisip sila baka mamaya sila susunod na hulihin at ipapatay. Kaya nung pinauna niya muna yung witness niya. Kaya pagdating doon, si Jesus maya-maya dumating, lumusot sa pader. Kasi nga naka-close and close sila, di na siya kumatok. Di ba? So, the fact na wala yung soldiers doon, tiyak, walang nagnakaw doon. At kung sasabihin mo, babayaran mo yung soldier, ibabribe mo yung soldiers, 16 soldiers po yon para i-bribe mo. Magkano kaya ang pwedeng i-bribe mo doon? Kasi kasi pag nagbabribe ka, di siyempre, magtataksil ka doon sa talagang nagbayad din sa'yo. Di ba? So, dalawa, kalaban mo. Mahirap yun. Kaya nung magpunta sila doon at wala ang mga soldiers na nagbabantay, sigurado walang nagnakaw kay Jesus. Pero bakit wala sa kanyang libingan? Number 2, sign, the seal. Nauna, soldier. Pangalawa, the seal. Alam mo, pag pala nilibing ka doon, pag nagulong na yon, tinatali pala yon. Tinatali. Tapos yung magkabilang tali na ganon, meron yung patak ng, parang patak ng kandila. Tapos lalagyan ng tatak, seal. May seal pala yun. Para masasabing walang nagsabotahe, walang walang nag-forceful entry. Kumbaga sa parang may kandado. Pero pag nasira yon, ibig sabihin, may nag-forceful entry. Pero hindi nila makita yung seal. Sabi dito, after the stone was rolled in a place, a rope was stretched across the stone and affixed with wax. Kandila. To each side of the sepulchre, the tomb. Then the Roman guard would put his signet ring. Tatatakan niya yun. Signaling that the sepulchre was officially sealed and contained what was purported to be inside. But when the woman came to the tomb on the first Sunday pala,
Hindi pala Saturday. Sunday. The stone had been rolled away and the seal had been broken. Pilate said to them, you have the guard, go. Pero wala yung guard, wala yung seal. Pangatlo, yung stone. Nasaan daw yung stone? Now, 1.2 to 2 tons. Grabe, no? 1.2 to 2 tons ang bigat. Eh kasi, ganyan daw kakapal. Tapos yung sabi ko nga sa inyo, yung pagtatakpan nun, medyo palalim. Para pag ginulong siya doon, naka-stack siya doon. So, ibig sabihin, pag igugulong mo yon ng pabalik doon sa kanyang parking space, mahirap itulak kasi palalim. Ang galing na. Imagination. So, anyway, at granite daw yun. Makakita na yung granite? Gaano kabigat? Gaano katigas? Ang hirap kaya yung i-grinder. Then a piece of granite, usually in a round form, was rolled in front of the mouth of the tomb to keep animals from desecrating. Yung pala, kaya pala nila tinatakpan sa kanilang kultura para daw wag mabababoy ng animal o kahit na anong sinong papasok doon na sisirain, i-desecrate. Kasi parang sagrado din sa kanila ang patay eh. Eh, pag dinesecrate yung patay, tsaka bawal na bawal lapitan kasi ang patay sa mga Hudyo. Pagka nalapitan ka ng patay, considered unclean ka. Meron kang cleansing period. Doon ka muna magko-quarantine ka. Para hindi ka makakahawa ng uncleanness mo. Ganun. Ceremonially unclean ka. Ang gagawin natin, maliligo ka lang, di ba? Maliligo, magdi-disinfect. Di ba? Eh, no, walang disinfection doon eh. Di ba? Sabi dito, to keep animals from desecrating the corpse and to protect the dignity of the buried person. Para naman, wag naman mayurakan, sabi niya, patay o bangkay, dangal ng bangkay. They would create a groove. Yan, no? May groove. An incline in front of the tomb. They would roll the stone up the incline and place a shame under it. Ibig sabihin, may sagko. Pag inangat nila yon at madami daw yun. May tali, may tutulak, may hihila, at merong pinakaganon, kaganon, para iangat nila yon sa inclined na lugar. Tapos meron yung sagko o yung shim. Ngayon, pagka nalibing na, sipain lang nila yung shim na yon o yung sagko para gumulong. Gumulong kusa. Ngayon, para pagulungin mo ulit doon sa parking area niya, dahil pataas yun, ini-imagine nyo kung anong gagawin mo. Hindi lang itutulak ng tao, lalagyan pa yun ng tali, merong hihila doon na, ano ba yung tumatawag na humihilang ganon? Tawag doon. Oo. Kung ano man yung crane o yung parang pulley para mas madaling iangat o itulak. No? Tulong-tulong. Pero anong ginawa ng anghel? Sinipa. Ginanon niya eh. Mas maganda siguro kung ginanon lang eh. Tapos tumalsik, tapos nagtakbuhan tuloy yung ano. Eh kaso ginanon niya, tinumba niya lang eh, di ba? Mas maganda eh, medyo tumalsik pa kaya nagtumba, kaya ano yung tawag doon, yung nagtakbuhan yung mga soldiers, no? Kaya when the woman arrived at the garden, there was no stone in front of the tomb. In fact, the scripture is explicit about what happened. Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb, and behold, there was a great earthquake. For an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it. Dito ni rolled back at inupuan para hindi bumalik. Kaya diyan ka lang. Anyway, mga imagination. Pero sinasabi kasi sa Bible, it was written. And as we read the other gospel accounts, we gain an even clearer picture of what happened that day. Mark tells us this stone was extremely large. Talagang malaki. Actually, a stone which 20 men could not move. Kaya nga sabi ko, imagine niyo paano mag-move ng napakalaki na 2 tons, almost 2 tons na stone. According to John's Gospel, had to bend over to look inside when he ran to the tomb. Yung pala kasi, ang opening pala daw ng tomb is about 4 feet lang.
So, ibig sabihin, ako 4'11", so ako, yuyuko pa din ako. Yuyuko pa din ako para tumingin sa loob ng tomb. The stone would have weighed in at 1.5 to 2 tons. Grabe, no? Scholars believe that the tomb in which Jesus was buried had an opening about 4.5 feet. 4'5" pala. So, yuyuko pa rin ako kasi 4'11" ako. Pero hindi ko alam kung makakapasok si Ton. Kasya kaya si Ton? Kakasya naman. Pero siya, pagapang. Pagapang. Anyway. So, yun, may groove. It was even in the groove. It wasn't even in the groove that he had been used to move the stone. Wala sa groove. Kasi pag may groove nga, yung ganon, no? The stone had been taken away from the tomb. Taken away. See, ang tanging nagsabi, yung kabilang gospel, sabi, na remove. Pero yung kabilang gospel, sabi dito, taken away. Wala dun. Lumayo. Kaya nga inisip ko, mas magandang illustration, yung ginanon ng anghel, tumalsik yung walang kwentang bato na napakabigat, di ba? Ginanon niya. Kaso ginanon tumalbon. Pero sabi dito sa Mark, wala daw doon. The stone had been taken away from the tomb. And the words Jesus uses to describe the displacement of the stone mean to pick something up and carry it away. Ang ibig sabihin ginanon tapos binato. O kaya ginanon tapos inilayo. Yun daw ang ibig sabihin doon sa original language. So the stone had been merely rolled back. So hindi lang basta to ini-roll back or iginulong, no? Up the incline where it had started, doon sa mga pa-incline na ground, no? It wasn't near the opening of the grave. Wala sa tabi ng pintuan. So tumalsik talaga o binuhat sa mas malayong lugar. So yun lang, masasabi mo na miraculous, something talagang amazing, di ba? Walang gagawa ng pangkaraniwan tao. Ano pa? Talagang yun nagpapatunay na merong isang bagay na nangyaring kamangha-mangha. Yan. Obviously, something miraculous was going on that day, Sunday morning. Praise the Lord. Yun magkaroon lang ng great earthquake di ba? Ang dami mga yung natural phenomenon of natural phenomena ng ipako siguro sumamatay si Jesus, dumili, nag-eclipse bigla. Total eclipse. Tapos napunit yung ganyang kakapal na na kortina. Nag-earthquake din nung time na yon kasi nabuhay muli yung mga namatay kay Kristo. Sinama niya sa heaven kagad dun Kaya nung pagkatapos ni Jesus, empty yung tinatawag nilang yung abode of the dead, no? Yung lugar kung saan nagkikita-kita yung mga namatay. Yung lugar na yon na kay Kristo kasi magkahiwalay yung wala kay Kristo, mainit. Mainit na kagad doon sa kanila. Dito naman, yung tinatawag na Abraham's bosom o paradise, nagkikita. Pero nung mag-resurrect si Jesus, sinama niya na doon sa heaven ang mga first. Pero hindi siya ang tinatawag na first resurrection. Pero nag-resurrect na sila doon. At na-empty na yung tomb. Na-empty na yung Hades kung tawagin, paradise sa ibang salita, no? So, tapos nung mabuhay si Jesus, nag-earthquake na naman. Tapos yun na nga, yung mga kababalaghan, na itapon yung napakabigat na bato, no? So, yun yung mga signs. So, alam na? Soldier, seal, and stone. Puro S pala, no? Wala na-realize. And 4, yung mismong sepulture. Examining the tomb of Jesus, sepulture means the tomb, yung mismong libingan. We discovered the first sign of the resurrection, the sepulture itself. When we study Luke's account, we read that not only did the woman or the women find the stone rolled away from the tomb, but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. So empty tomb, empty sepulture. Wala yung bangkay. Kaya nga sabi,
Bakit mo hinahanap ang buhay sa mga patay? Di ba yun ang sabi ni Jesus? O nung anghel, sabi niya, bakit mo hinahanap ang buhay sa mga patay? No? So while they were wondering about this, suddenly 2 men in clothes, yun yung anghel na dalawa, that gleamed like lightning stood beside them. In their fright, the women bowed down with their faces. Sino yung dalawang women? Dalawang Mary, di ba? The other Mary and Mary Magdalene. Why do you look for the living among the dead? Oh, di ba? Yan. He is not here. He is risen. He has risen. Remember how he told you while he was still with you in Galilee. Natatandaan nyo? Yung tinuturo niya at sinasabi niya sa iyo, no, andun pa kayo sa Galilea. So alam niyo po, ang pagkabuhay ng muli si Kristo, yun yung pinaka-climax ng salvation ng tao. Ibig sabihin, namatay siya, nabayaran ng iyong kasalanan, pero kung hindi siya nabuhay, wala ka ring pag-asa. Wala ka ring bagong buhay. Wala ka ring ah, patutunguhan. Pero sabi nga, kung sino yung mga namatay, nakasama si Kristo, siya rin mabubuhay nakasama ni Kristo pagdating ng panahon. Kaya, pag sinabing you are identified with Jesus, no? You identified with His sufferings, with His death, and with His resurrection. Hello? Yun ang identification natin kay Jesus, no? Kasama niya tayong nag-suffer, kasama niya tayong namatay at nilibing, at kasama rin niya tayong nabuhay muli. Kaya tayo, mga mananampalataya na Kristo, ay merong bagong buhay o spiritual life. So, when they looked inside the tomb, no, tinignan nila, there was no body, walang body, empty tomb, empty sepulture. Jesus' body has slipped past the soldiers. Dinaanan daw ni Jesus yung nabuhay na muli na Jesus. Yung mga soldier, hindi nila nakita. Di ba nila nakita? Sabi niya, dinaanan ni Jesus. Jesus' body had slipped past the soldiers, past the seal, past the stone, and the security of the sepulchre. Lahat yun, dinaanan niya. Walang nakapagpigil sa pagkabuhay na muli ni Kristo. Hello? Amen. And that's something na hindi alam ni Satan. Kaya ang inisip niya, patayin ko ang Savior niyo. Kala niyo ba? Ang Mesiyas niyo, papatayin ko. Hindi niya alam, pag pinatay niya, mabubuhay muli. At hindi niya alam, kapag namatay, natubos ang mga makasalanan. Woo! Hallelujah! Kaya tayo, galit na galit sa atin ang kalaban. Bakit? Kasi nung pagkamahal sa atin ng Diyos, tinubos niya tayo. Ang mga anghel na mga nagkasala, hindi niya matubos. Never niya matutubos yun. Bakit? Walang blood eh. Walang flesh. Eh tayo, pinakawalan lang tayo sa flesh. Yung tunay na tayo, that is the kaluluwa. Yung kaluluwa ko, natubos. Meron tatak ng banal na espiritu ng Diyos. Purihin ng Diyos. Hallelujah. At ang panglima, nakatunayan na si Jesus ay nabuhay na muli. No, sabi niya, the evening is mounting and we still haven't come to the most powerful proof of all. When Peter and John looked into the grave that day, the tomb was almost empty but not quite. No, there wasn't a body but there was a shroud. Wala namang katawan pero meron yung pinang takip. Kaya nga sabi ko sa inyo, masyado rin yung mga naging Kristiyano doon sa Israel, masyado pa rin mapamahiin. Yung shroud na yon, hinahalikan nila yon. Ang tawag doon sa pinambalot sa kanya na may tatak ng mga dugo-dugo, pawis at sipon at lahat na ng tatak dyan sa shroud na yun, yung pinantakip sa kanya. Eh sinasamba nila yon, hinahalikan at yun ang nila ginagawang anting-anting at presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Yung the grave clothes were still there, nandoon. Natago kaya nila yon? Kaya lang kasi there was a time na pinasunog ni Herod yung buong Jerusalem at yung temple, yung last temple na yon na nilalakaran ni Jesus was totally wrecked. Wala na yun. Kaya nung modern times, makikita niyo doon yung mosque ng Muslim. Pero mismo doon, yung tomb yung stone, the very foundation stone ay hindi doon inilagay yung mosque, kundi itinabi. Kasi wasak yun eh. At hindi pinayagan ng Lord na yun ay tabunan. Nandun. Kaya nga meron pa rin mga walls. At yung mga
yung mga ano doon, anong tawag doon? Yung namamasyal sa ano? Nagpipilgrimage sa ano? Ang pinakamahal kaya na pagpapasyal, ang tawag ba dyan? Tour. Sa Israel, sa Jerusalem. Kaya pag sinabi niyang nakarating ako sa Israel, yabang-yabang niya. Kasi mahal, magastos, napakamahal doon. At meron doon wall na sira. Ang tawag nila doon, Wailing Wall, part of the temple. Doon nananalangin yung mga tao. Ano pa rin sila mga mapamahiin pa rin talaga sila Sabi, pag nanalangin ka daw sa Wailing Wall na yon, kasi yun ang wall ng templo ni Jesus, tama, nung panahon ni Jesus, ng Diyos. Temple ng Diyos, nung panahon ni Jesus, nandun pa yon nakatayo. Although, nasunog, nawasak, nagiba. Pero nandun pa yon may mga senyalis ng tawag doon, Wailing Wall. Tinawag na nila Wailing Wall. Kasi, sabi nila, pag nanalangin ka doon, pinapakinggan ng Diyos. Kita mo naman yung kanila. Kasi alam niyo ba, nung hinala yun kasi yung unang-unang templo na ginawa ni Solomon, kasama yun sa panalangin niya, Lord, itong lugar na to, ito ang pinili mo. Gawin mo, O Diyos, na kung sino man naman nanalangin dito, ay papakinggan mo. Ayan. Kaya ang mga Hudyo, mapamahiin diyan. Pag sila mananalangin, nakatapat sila kung saan nandun yung templo. At doon sila yuyukod at gagawa ng kanilang ritual na panalangin. Kasi sabi nila, Lord, kung sino man naman nanalangin sa dakong ito, kung saan pinili mo na ikaw ay manahan, ay papakinggan mo. Kung siya ay magkakasala, papatawarin mo. At kung siya ay magkukulang, bibigyan. Ang ganda ng panalangin na yun. Discover nyo sa panalangin ni Solomon sa pag-dedicate niya ng great temple na siya ang nagpagawa. Kasi ang pinakamayamang hari na nabuhay sa balat ng lupa, sa buong kapanahunan ng mundo na ito o ng sangkatauhan ay si Haring Solomon. Pero grabe, no? Wala si Jesus doon, pero nandun yung pinagbalutan. Diba? Yung pinagbalutan ng patay, nandun. Yun ang patunay. Isa sa mga patunay na hindi siya ninakaw. Kasi kung nanakawin siya, kailangan naman tanggalin muna yung balot bago hawakan yung patay. Bawal na bawal kaya humawak sa patay ang mga Hudyo. Yun ang number 1 na katotohanan. Na talaga hindi nila gagawin yun. Bawal humawak. Dahil hindi sila makakapasok ng temple hanggat hindi sila maghugas ng dugo. Kakatay sila para magkaroon ng offering. Burnt offering, no? Sacrificial, lahat ng yung offering na nandun, yung 5 offering, pwede ka doon. At saka para magbalik loob ka sa Diyos, yung fellowship offering, kung tawag, no? So, yun. So, walang makakapagsabi. Meron pa palang handkerchief, no? Sabi dito. Then Simon Peter, si Pedro, came following him and went into the tomb. So, nauna si John. And he saw the linen cloths lying there and the handkerchief that had been around his head. Meron pa palang piece of cloth na nasa head niya. Not lying with the linen cloth. So, nahiwalay. But folded together in one place. Ang galing. No? Pinold pa bago umalis si Jesus. Sino ba yung bumabangon na hindi nagtutupi ng kanyang pinaghigaan? Ayan. Kasi Jesus nabuhay, galing sa patay, nabuhay, pinold pa niya yung pinaghigaan niya. O yung mga tao dyan na nabubuhay, na hindi nagliligpit ng hinigaan. Hello? Then the other disciple who came into the tomb first went in also. So yung mga yung isang other disciple, he saw and believed. Naniwala. Nung 3 araw, wala na si Jesus, nabuhay. May nagtupi pa nga ng pinagbalutan. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa. Nakakapagtaka na nakakatuwa. Kaya nga sabi niya, yung soldier, imposibleng mawala yung soldier doon, nagbabantay sa patay para walang magnakaw sa bangkay niya. Sumunod sumunod sa soldier? The stone.
Imposibleng basta-basta maitulak. Ilan daw tao kailangan tumulak, di daw kaya ng 20. Tapos yung seal, nawala rin yung tatak. Ang napakasagrado nun, hindi mo basta-basta pwede ma-break yun. Pagka break mo yun. Pero nawala yun. At yung sumunod ay ito nga po, yung shroud. That was the 5th. So, Jesus is alive, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, Jesus is alive. Buhay si Kristo para sa'yo, kapatid. Kanina parang nag-round at sa akin si Jesus parang biglang dumating sa puso ko yung kinakanta ko yung every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Diba? Parang dumating yung isang kanta pa yun, nalimutan ko. Tapos sabi ko, bigla ko naalala yung ating sinasabi kong ang doktrina natin, yung Christ is the answer to all my longing. Christ is the answer sa lahat ng ating pangangailangan. Christ is the answer to all our needs, pero hindi to all our wants. Hello? Pero although, He may give it also likewise. Pwede rin naman niyang kayang ibigay sa iyo. Pwede rin, bakit ang hindi? Kasi sabi ng Biblia mismo, no good thing shall He withhold from us. Walang mabuting bagay na ipagkakait niya para sa atin. Grabe ang goodness ng Lord, di ba? Ang saya-saya natin dahil nasa Panginoon tayo. Ang lungkot siguro ng mga taong wala sa Panginoon. Pinapahirapan nila yung buhay nila eh. Di ba? Christ is the answer to all our needs. Savior, baptizer, the great physician. Oh, hallelujah, He's coming soon. Oh, darating na si Jesus. Nasaan ka na? Sabi niya kay nanay doon sa mga nag-iipunan, nag-uumpukan na nag-uinuman. Sabi niya, darating na ang Mesiyas, nag-iinuman pa rin kayo dyan. Diba? Naglalasingan pa rin kayo dyan. Di ba sa mga uminom paunti-unti? Pero ibig sabihin, ano yung kabuuan ng buhay mo? Ano ba yung kabuuan ng buhay mo? Ano yung kabuuan purpose ng buhay mo? Di ba? Mabuhay lang para sa sarili mo? Mabuhay lang para enjoy yung buhay mo? O mabuhay para sa taong naglikha at tumubos sa iyo? At pagka namatay ka, paggising mo ulit, nasa piling ka na niya. Kaya nga sabi niya, wait lang mauuna ako sa inyo doon. Bawat isa sa inyo, kayo mga disipulo ni Kristo, may tigi-tigi sa kayong mansion sa bahay ng aking Ama. Hello? So, dapat excited ka. Sabi ng isang pastor, gusto daw ng tao lahat pumunta sa heaven, pero ayaw naman nila mamatay. Paano sila pumunta sa heaven kung di sila mamamatay? Dapat mamatay sila. Di ba? Kasi para magkaroon siya ng, tawag dito, glorified body. Kasi yung body na yan, hanggat nandiyan ka sa loob na yan, magsasuffer ka. Minsan na kung magkasakit yung body na yan. Di ba? At habang nandiyan yung kaluluwa mo at may sakit yung body na yan, nararamdaman mo ang sakit. Pero kung namatay na yung body na yan, praise the Lord, malaya na yung kaluluwa mo. Hello? Malaya sa sakit, malaya sa pain, malaya sa trouble, sa sufferings and worries. Nagpatotoo yung sa naming madalas namin ini-invite na nagpipreach. Alam niyo po ba itong batang to, 17 years old nagpipreach na siya. Ang pangalan niya, Roderick ba yun? Punta yun sa Calderon eh. 17 years old. Nung siya kung hindi ako nagkamali, nung siya maging 20 o 21, bumalik siya. At nagpatotoo siya, nagkasakit siya, namatay siya. Sa single moment na namatay siya, yung kaluluwa niya, hindi lumayo eh. Nandyan lang sa air na yan. At nakita niya, nag-iiyakan sa kanya, yung kanyang nanay, magulang, doon sa body niya. Pero never na magkaroon siya ng kirot sa pag-iyak ng magulang niya. Kasi grabe wala siya nararamdaman ng pain. Wala na. Wala nang suffering. No? Parang sasabihin lang niya, huwag ka na umiyak dyan. Nasa mabuting kalagayan ako. Pero nabuhay siya muli. Sabi niya, bakit Lord? Bakit Lord? Iba pala yung feeling na mawala ka sa body na na-afflict ng pain, na-afflict ng trouble. Iba pala yung feeling.
Biro mo yung batang yun, nakakahanga yun. Gusto ko nga hanapin. Hindi ko lang matandaan yung pilido yun. Hanapin nga sa FB. Biro at 17, nangangaral na. Saan ka niyan? So bagay, pinahanga din ako ng ano, kasi taon itong dalawan to, yung 10 years old, nagpapaawit siya eh. Nagpaawit, marunong mag-worship. Tinatanong ko nga kay Pastor, sabi ko, nasaan na yan? Kay Pastor Flor, nasaan na po yung ating child ano dyan? Sabi niya, ito ko, laki na. Sabi niya, kalahati na lang tayo. Kaya parang tumaas din katulad dito. Talaga po, oo, ang galing. Sabi niya, magaling na bata, nasa school. Supportahan niya. Grabe ang taong nakakilala sa Diyos, mas lalo na kahit habang bata pa. Kaya mapalad ang tao. Kaya sabi nga ng Diyos, di ba? Alalahanin mo ang Diyos nyo habang bata pa kayo. Kasi pag tumanda na kayo, kung saan di nyo na bungi-bungi na kayo, ang tuhod nyo namamaga na, di na makaano, paano pa kayo maglilingkod? Kaya yung irony ng pagpangaral pagka gustong patanggapin kay Kristo, yun daw babaeng maganda ay nirigaluhan ng bulok na bulaklak. O di syempre, binato sa kanya. Kasi ganoon daw ang picture, ganoon daw ang larawan na kung i-commit mo, pagkakaloob mo ang buhay mo sa Diyos, eh matanda ka na. Kasi madalas magsabi, saka na pag matanda na ako, saka na pag wala na akong trabaho, saka na pag wala na akong lalabhan. Ngayon, pag di ka na kayang maglaba, di ka na rin kaya maglingkod. Hello? Kasi nuna mo yung paglalaba eh. Eh pag naglilingkod ka, baka hanggang 80 naglalaba ka. Kaya ito yung pinagkuhanan ko ng sermon na to, si David Jeremiah. Ngayon, 80 na pala siya. Praise the Lord. Kinasal siya 1963. So, ibig sabihin, 2 years old ako nung kinasal siya. Inabutan ko siya ngayon, nagpapastor pa rin siya sa Dallas. Hindi pala Dallas, Ohio. At graduate siya sa Dallas. Merong libreng Bible school sa Dallas online. Kaya isa rin yan sa mga nakakatulong sa atin. No? So they were changed dramatically. They were changed dramatically by what they saw that day when they visited the tomb. Nagbago sila. Nagbago. Ikaw ba naman makakita ng himala kung hindi ka magbago? Yung pong inano ni Jessica Soho nung nakaraan na linggo, di ba? Kung nanood kayo ng Jessica Soho. Sabi niya, nagpapagaling, ganyan. Alam niyo, 27 lang yon. Alam mo, pastor, at nag-healing crusade. 27 lang. Nag-healing crusade siya. Sa pangalan ni Jesus lang siya nagpapagaling. At madami daw siyang napapagaling. Sabi niya, bakit nagkaganon ang buhay mo? Sabi, ganito po kasi ang buhay ko, patapon, sabi niya. Biro mo, 20 anyos. So, iba, kailan siya na-convert? Kung na-convert ba siya ng 25? Na-convert ba siya ng 24? Na-convert siya ng 23? Patapon po, pero nagkasakit po ako at muntik na po ako mamatay. Nung pinagaling po ako ng Diyos, kasi siguro may nag-share o may nag-pray over sa kanya, pinagaling siya ng Diyos. Sabi niya, Lord, gusto ko rin na ma-share ang goodness nyo, ang healing nyo sa mga tao. Kaya lagi siya going around just to pray for the sick and evangelizing. Nag-evangelize siya at nagpipray siya for sick. At may pagkakataon, sa taga-ano siya, parang Sorsogon, Surigao, or something natin. Something sa probinsya. Ay, talagang sinusundo siya. Meron po kailangan pong ng panalangin nyo. Pupuntahan talaga niya kasi, pero hindi naman niya sinabi lahat na pagaling sa magitan ng ministry niya. Pero napakadami daw gumagaling. At talagang dinadagsa siya para mag-pray lang para sa ano. At sabi ko, Lord, kita mo yung pagkatanggap ni Jessica. Parang ang presentation niya yun, parang katulad ng mga faith healer. Pero nung pinicture niya, yun, kinento niya, nagpatotoo siya. Christian pastor pala siya. Pero yung pag-present ng Jessica Soho, katulad ng pag-present niya ng katulad ng mga faith healer na pangkaraniwan. So parang inisip niya pangkaraniwang faith healer rin lang. Hindi yung talagang tunay na pananampalataya sa tunay na Diyos. Anyway, sana lahat tayo, bawat isa sa atin, magkaroon ng realization. Ano ba ibig sabihin ng kamatayan ni Kristo para sa iyo? At ano ba ibig sabihin ng pagkabuhay niya muli para sa iyo? He did it all for you. He did it all for me. Sabihin niyo nga, ginawa ni Kristo para sa akin. No? Harapin ang kamatayan. At pagkatapos mamatay, nabuhay muli para sa akin din. Kalain mo yun? Di ba pag namamatayan tayo, gusto natin, Lord, buhayin mo.
O sabihin naman, Lord, sama mo na ako. Di ba? Ano mo gusto mo? Buhayin o isama? Mm. Pero si Jesus namatay, iniyakan nga eh. Pero nabuhay ulit, hindi tuwa na ulit. Kaso sabi niya, hindi ako magtatagal sa inyo. Naghuling habilin pa siya, 40 days pa siya nagturo. Hindi ako magtatagal sa inyo. Huwag kayong mag-alala, papadala ko yung kasama niyo. Papadala namin ang banal na Espiritu. At yan pa yung isang pinaka foundation. Tatlong pillars of foundation ng ating faith. Ano yon? Kamatayan ni Jesus on the cross for your sins. And the resurrection of Jesus to give us new life. And the presence of the Holy Spirit. And the gift of the Spirit. Kasi kung wala yung Spirit, di ka rin mabubuhay kahit manampalataya ka. Kasi yung banal na Espiritu, yan ang magkikreate sa'yo ng new spirit, a new heart, a new mind, a new you. Maborn again yung soul mo. Panganak ulit yung soul. Magkakaroon ng ibang pananaw, karakter, attitude, heart, soul. Magkaiba, mag-born again. Maiiba siya. Kaya, sabi nga dito, nabago sila. Nung makita nila na totoong, wala nga si Jesus, wala dito, nabuhay na uli. Di pa nila nakita yun kung nasaan na. Nabago na sila, no? Ngayon, ang pang-anim na tanda, ano pa? The scar. Yung mga suga, may peklat. Peklat, scar, no? Sino yung daughter? Si Thomas. Sabi ni Thomas, kasi nung pumunta si Jesus, dumalo si Jesus doon sa inner room or upper room. Wala si Tomas. Lagalag talaga rin eh, no? Sino ba yung nagsisimba ay alis ng alis? Ayan. Kaya nung time na, kaya nung dumating si Jesus, di niya nakita. Kasi lagalag siya eh. Siya si lagalag na Tomas. Hindi lang pala siya doubter o nagdududa o dalawang isip. Ang ibig sabihin daw kasi ng Thomas o Didymus, twin. Kaya dalawa isip. Twin. Kasi, kaya lagi nagdududa. Eh, nung time na yun, lagalag siya. Nung dumating si Jesus, sabi niya sa John 20:20, sabi niya, after 8 days pa po niya nalaman. After 8 days, his disciples were again inside the inner or the upper room. And Thomas was with them. Pagkakataon, nandun siya, nakaupo siya. Jesus came, the doors being shut and stood in the midst and said, peace to you. Yan. Ting magpapakita si Jesus, shalom. Sa Hebrew word is shalom. Na? Peace. Parang mga Muslim. Anong sa Muslim? Salam alaikum. Salam is peace also. Sa word ng mga Muslim. Salam. No? Is also peace. Nawa mapasayo. Ito, peace be with you. O peace to you. Then he said to Thomas, ay, hindi ka naniniwala, Thomas. Halika, pasok mo na yung daliri mo sa kamay ko. Butas. Butas. Ewan ko, di ba naghilom yun? Pag naghilom, makikita mo pa rin siguro yung butas. Pero sabi, dahil fresh pa lang 8 days lang no? Sabi niya, reach your finger here and look at my hands. Sabi niya, and reach your hand here and put it into my side. O dito pa, pasok mo pa. Pasok mo dito, pasok mo dito. Kasi di ba tinarakan siya dito? Saan ba siya tinarak? O, assignment yun Sa kaliwa o sa kanan? Ha? Kanan? Sige. Re-research natin yan. Baka sa kaliwa kasi nandun yung puso eh. Siniguradong. Ha? Anong sino? Ano? Sino daw sinaksak? Sino daw sinaksak? Sabi ni Tomas, pakiano mo nga yun, present mo. Palibasa nagse-cellphone lang kayo dyan eh. Oo. Sino daw sinaksak? Sabi ni Tomas, Lord,
Sabi niya, my Lord, my God, ano siya, napaluhod siya, my Lord, my God. Pero sabi ng mga iglesia, hindi, nagulat lang. Ang tagal na mag-uusap, ngayon lang magugulat, impossible. Sabi ng mga iglesia, hindi totoong Diyos si Kristo. Yung sabi ni Tomas na isang disipulo, nagulat lang yun. Paano ka magugulat, tagal niya lang kausap. Meron bang, kanyari, mag-kausap tayo. Kinukumbinsi kita na Diyos ako, Panginoon ako. Tsaka ka lang magugulat. Hindi. Ang gulat, yung biglaan nakita mo, "Uy, Diyos ko, Diyos ko." Di ba? Pero, nung kinukumbinsi na siya ni Jesus, napaluhod na siya, my God. Sabi niya, my Lord, my God. Aking Panginoon, aking Diyos. So, tinanggap niya na nun. That was the moment na talagang tinanggap niya si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Thomas knew he had seen the risen Lord because of the scars in Jesus' body. Napatunayan niya talaga na nabuhay na muli si Kristo dahil doon sa sugat, sa scar, sa peklat. Peklat ba? Nagpeklat daw. At ang ikapito, the sightings. Ilang beses na nakita si Jesus sa kapaligiran. Sabi ko nga sa inyo, ilang beses siyang nagpakita at nagturo pa. Beyond the scars, there is yet more evidence for our risen Lord. Did you know that after he was resurrected from the grave, Jesus didn't immediately ascend to heaven? He spent several days here on this earth. At sabi nga ay parang 40 days. And during that time, we are told that Jesus was not only seen by the apostles on the 2 occasions in the upper room, but by men and women, by adults and children, by individuals and groups. In the morning and in the evening and in every situation you can imagine, Jesus Christ was seen. Nandun lang siya. Although hindi siya parang katulad ng tao pa lang. Kasi wala na kanya yung human body eh. Napalitan na ulit ng glorified body. Pero nag-theophany siya. Ibig sabihin yung nakikita siya, yung meron siyang glorified body na nakikita ng eyes. Hindi lang siya basta spirit. So in every situation, you can imagine Jesus Christ was seen. In fact, if you read 1 Corinthians, Paul says that he revealed himself in one occasion to more than 500 people. Ang dami palang witnesses. 500 people. Kaya nga in-expect nila, pagdating ng banal na espiritu, 500 din na mapupuspos. Pero ang napuspos ng banal na espiritu, ilan lang? 120. Sino yan? Ganyan din tayo. Lahat tayo, pagka nakakilala sa Diyos, nakarinig ng mga magandang balita, napapaiyak pa, lumuluhod, tuluuhog, tululuha. No? Pero habang tumatagal na hindi pa dumadating si Kristo, gagawa na naman ng sarili niyang buhay. Wala na doon sa presensya ng Diyos. Yung 500 na yun, 120 na lang ang naghihintay sa banal na Espiritu. Kasi sabi ni Jesus, maghintay kayo dyan. Pabababain namin ang banal na Espiritu. So habang umakyat, ba't kayo nakatunga nga dyan? Hindi nyo ba alam na darating din ako? Pag dumating ako, makikita nyo rin ako paano bumaba. And that will be the second coming of Jesus Christ. Masakit lang sa damdamin na sinasabi nila na nandyan na ang Kristo. Wala pa po. Kasi pag dumating po si Kristo, siya na yung kikilalaning hari ng mga hari, Panginoon ng buong mundo. Wala nang pwedeng tumanggi sa kanya. Wala nang president. Wala nang emperor. Wala nang pope. Wala nang leader. Walang minister. Walang king. Walang queen. Kasi siya na yun. Magiging isang gobyerno ng Antikristo, kukunin niya, aangkinin niya yun. Kaya isang gobyerno pa rin. Pero si Jesus na yung hari. Kaya yung doon matutupad yung sinasabing every knee will bow and every tongue will confess that Amen! Bigyan ng jacket yan. Bigyan ng jacket yan. Nakikinig. Wow, hindi naglalagalag. Sabi dito, Jesus Christ was, in fact, sabi di ba no? Tapos certainly they could have refuted this statement. Pwede daw silang tumanggi, pwede silang umayaw sa statement na yon, no? Pero one writer has said that if all the witnesses who saw Jesus in his resurrected body were brought to court, kung lahat daw yun ang witnesses na yon ay pinapatotoo sa korte,
And given 6 minutes to speak. Kaya kayo, pag magpapatotoo kayo, huwag yung gagamitin 20 minutes, 10 minutes. Kaya nga sabi, binibigay ko siya, 3 minutes lang kayo patotoo eh. Kasi si Nonoy, habang magkwento niya, buong buhay niya, kay kwento niya. It would result in more than 50 hours. 50 hours ang witness. Sabi ng judge, sasabihin ng judge, tama na, okay na, sapat na, totoo, I declare, Jesus is alive. Woo! Amen! Hallelujah! Hallelujah! Ayan na, grabe, no? 6 minutes lang to speak, it would result in more than 50 hours. Sinong court ang patagal ng 50 hours? Alam niyo ba, pag pumunta kayo sa court, pagka 1 minute lang na late kayo, ano na? Sarado na. Susunod na meeting na. Papagalitan kayo ng judge. Murahin pa kayo ng judge minsan. Ano ba yung counsel? Nasaan yung kliyente mo dyan? Pa-late-late. Bawal po, malate. Bawal lang hindi ano bang forma mo? Pagka nasa courtroom ka. Formal. Sabi ko nga sa kumari ko, attorney, sabi ko, Mars, pag ba nasa courtroom ka, nagtatagalog ka, ay Mari, bawal. Kaya nga minsan nanginginig ang tuhod ko. English speaking na yun Pero pagka nagkamali-mali ka na statement, sasabihin, tuturuin ka kaya yung mga judge, di basta-basta yan. Matitindi yung mga judge, baka akala nyo, at saka may puso yan, at alam niya paano magtimbang ng totoo at hindi totoo. Minsan pinapatawag, lika nga dito. Kasabi, ano talaga nangyari? Ganun. Kasi, alika, mag-usap na kayo dalawa. Dito, mag-usap na lang kayo dalawa. Misala, pag civil case lang, usap-usap kayo. Pero ngayon, meron ng provision ng court natin, praise the Lord, hallelujah, ADR. Pang mga civil cases, refer sa ADR. Mga criminal case na lang sa kanila. Pero pagka civil case, ADR. Ayan, nakaranas ng ADR si Mary Ann. Ako, praise the Lord, Lord willing, mag-a-apply ako na ADR officer sa court. Kasi nag-training ako sa DNR, ako bilang ADR officer na rin ako ngayon. So the evidence for the Christ resurrection is overwhelming. Grabe. No? We can say with absolute certainty that Jesus Christ is alive. He overcame the grave. And He is seated today at the right hand of the Father in heaven. Ngayon, kapatid, gusto nyo ba nabubulong ni Jesus ang pangalan nyo sa Ama? Kaya manampalataya kayo kay Jesus. Kasi siya yung the only mediator given by God, the only Messiah, no, anointed by God. The only mediator, the only passageway to the Father. Siya lang yung ating padrino sa Ama. Ang daming kumikilala sa Ama. Pero si Jesus di nila nakikita. They are blinded. Definitely. Sabi ni Jesus, di mo ba naiintindihan, Andrew? Ang nakakilala sa akin, nakakilala sa Ama. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Pag tinanggap mo ko, tinanggap mo ang Ama. Sapagkat wala nang ibang daan maliban sa akin. Walang ibang katotohanan. At walang ibang buhay maliban sa akin. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Jesus is alive. Amen. Tayo tumayo para manalangin. Ama, kinikilala namin o Diyos ang dakilang gawa mo sa buhay namin kung saan pinadala mo ang iyong ang iyong nag-iisang anak para kami tubusin sa kasalanan sa magitan ng kanyang sariling kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At ngayon, inaalala namin na nabuhay siya muli. Para sa ganoon, lahat na sumampalataya sa Kanya, lahat ng tumawag sa Kanyang pangalan, ay magkaroon ng bagong buhay, magkaroon ng buhay na walang hanggan, at magkaroon, O Diyos, ng buhay na mayroong layunin, mayroong kaliwanagan, buhay sa kaharian ninyo, aming amang Diyos, aming hari. Kaya salamat po. Thank you, Father. O Lord Jesus, mangusap kay Lord Jesus, salamat na dito ka sa akin. At kung hindi nyo pa sigurado kung si Jesus ay nasa inyong puso o nasa inyong buhay, sabihin mo ngayon, Lord Jesus, I want you to come into my life. Forgive me for my sin. I receive you and I commit my life to you as my Lord and Savior, now and forevermore. Say, thank you for hearing my prayers. Thank you, Lord. Pinakinggan mo ang aking dalangin. Salamat, Panginoon, na yung katubusan na yan ay available para sa lahat ng taong mananampalataya sa inyo. Salamat po. Hallelujah. Truly, this is a great day
of resurrection, wherein all believers, all children of yours, O God, will be resurrected likewise with Jesus one day. Lahat kami mabubuhay muli pagka, sabi nyo nga, lahat ng nanampalataya kay Jesus ay mabubuhay kahit siya ay mamatay. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you. We praise your name. Thank you for your word. Thank you for the truth, so Lord. Walang pwedeng magsabi, magpasubali na hindi totoong nabuhay na muli si Kristo. At dahil namuhay siya ng muli ni Kristo, pinatunayan niyang pagkabuhay ng muli na yan na siya ay Diyos, siya ay anak ng Diyos, siya ay Panginoon. He is not a limited person. He is God. He is having the nature of God the Father. Kaya nga, Ama, buksan mo, buksan mo. Buksan mo ang mata sa katotohanan ng aming mga kababayan na iniisip nila every year na mamatay si Kristo. Minsan lang niya ginawa yun at para sa lahat. At para sa lahat ng panahon. Before, now, and forever. Yesterday, today, and forever. Hallelujah. Salamat, O Diyos. We are grateful na kami, Panginoon, ay binuhay mo sa pagkabuhay na muli ni Kristo. Oh, sambay ng pangalan mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We bless your name. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa dakilang mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. Hallelujah. Tunay nga na ang Panginoon ay nanatiling buhay. Mula siya ay mula siya ay nung nabuhay na muli nung unang ginawa niya yan. Sa once and for all yon ginawa ng Panginoon at nanatili siyang buhay, hindi taon-taon na tuwing Semana Santa siya ay namamatay at siya ay nabubuhay, kundi once and for all lang niya ginawa yon. Purihin ang Diyos. At tayo magkaloob at handog, tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito, Lord. Salamat sa dakilang biyaya mo, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa inyong mga anak, Panginoon. Salamat po na sapat ang iyong biyaya, O Lord. Hallelujah. Yun nga, yung kami yung dinigtas, kami yung tinubos, Panginoon, binigay, dinugtungan ang aming mga buhay, ay napakalaking biyaya yan para sa amin, Panginoon. Na instead na kami ang magbata ng lahat, Panginoon, na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, ay iyong sinagot ang lahat ng ito, Panginoon. Salamat, O Lord, dahil sa love mo na yan para sa amin, Panginoon, ay kaya nandito kami, Panginoon. Hallelujah. Sa harapan mo, Lord, patuloy na kinikilala ka namin, Panginoon, naming Panginoon, na tagapagligtas, na walang iba, kayo lang, O Lord, ang Panginoong Heso Kristo. Purihin ka, O Diyos, salamat po kami magbigay, Panginoon, sa gawain na to, Panginoon, aming bibigay ang aming narapat na pagbigay namin para sa church, O Lord. Naway, Panginoon, patuloy na magamit ito sa inyong ministeryo, Panginoon, sa ikalalaganap ninyong salita, sa ikalalago, Lord, hallelujah, ng gawain na ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa bawat pinagkakitaan ng bawat isa, Lord. Patuloy mo, Lord, hallelujah, ibuhos, Panginoon, ang patuloy, Lord, na blessings, Panginoon, at bawat isa sa amin, mula sa mga bata hanggang sa matatanda, Panginoon. Salamat po, Lord. At hindi ka nagkulang. Your grace is enough, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at that you are our Jehovah Jireh, O Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magbigay.
now from the sixth hour. Ay tumayo para sa pastoral ng panalangin. Ito po yung kapanahunan na pwede niyong idalangin na mga gusto niyong ilapit at idulog sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Salamat, Ama, na makakalapit kami dahil kay Jesus sa trono na iyong biyaya. At ngayon nga, Panginoon, iniiwan namin, pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat ng aming mga hinaing, ang lahat ng aming pangailangan, lahat ng aming mga nasa isip at nasa puso, lahat ng aming kabigatan. Salamat sa pangako mo na bibigyan mo kami ng kagaanan pag kami lumapit sa inyo, Panginoong Hesus. At sa trono ngayong biyaya ay makamit namin ang biyaya at habag na galing sa inyo, Amang Diyos, dahil kay Jesus. Hallelujah. Thank you, Father, sa bawat pamilya, bawat nanay, bawat tatay, bawat isa, Panginoon, na nakakarinig ng salita mo. At ngayon ay lumalapit sa trono mo. Higit sa lahat, Panginoon, ikaw ang nakakakilala at nakakarinig at nakakaalam ng aming pangailangan. Thank you, Jesus. Abutin mo ang bawat isa. Abutin mo ang bawat isa. At salamat, Panginoon, pinakinggan mo ang aming dalangin. Salamat, Ama, na ibulong na ni Jesus ang aming mga pangailangan. Na ibulong na niya sa inyo, Ama, ang lahat ng aming mga hinaing. Thank you. Thank you, Father. Glory, glory to your name. Salamat po. We claim all the answers of our prayers. In Jesus' name. Amen and amen. At para sa huling basbas ng Diyos, taas natin ang kamay. Ama naming Diyos, na umimigsabing ng tapat. At dahil sa inyong pag-ibig, pinagkaloob nyo ang inyong bugtong na anak upang kami tubusin, maghirap, at magkaroon kami ng kapayapaan at pakikipag-isa sa inyo, O Diyos. At dahil sa inyo, pinagkalooban niyo din kami ng iyong pinaka-presensya, kapangyarihan mo, Panginoon, sa magitan ng banal na Espiritu, na siyang sumaamin ngayon at nakiisa sa amin, nagbigay sa amin ng kaaliwan, kaunawaan, nagturo sa amin, naglilid sa amin sa katotohanan, at saka sa inyo, Diyos, patungo sa inyong kaharian. Thank you, Father, for blessing us now and forevermore. Amen and amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. At magandang umaga sa atin lahat.